Okay, eto naman ang pag-usapan natin mga kabayan. Ano yun, so totoo yung unang lumabas na umutang si Mima sa mga kasama hindi nga po, eh. Hindi po ganyan. Balikan niyo po yung plinay kong video, hindi po ganyan. Kung tinutukoy niyo si Mike Cervera para iputang kasi malaki ang interest, kaya lang hindi na naibibigay ang puhunan at puro interest. Kaya siguro pinatay. Hindi, wala nga pong interest ang nakukuha si Mima. Kaya marahil siguro tinakot niya. Kaya siya tinumba. Ayun. Okay, good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Pag-usapan natin ngayon ito. Alam niyo ho ba, ang Pilipinas ay meron pala tayong ganitong klaseng kakayanan na kaya na pwede ho pala tayong lumitis ang mga hukuman natin na mai-assign, no? Lumitis po sa mga pangyayari, mga kaso na naganap sa labas ng ating bansa. Usually, alam po natin by jurisdiction yan eh, di ba? Pero ito hong international humanitarian law, yung IHL, na naging dahilan kung bakit po, o kumbaga ito yung naging guide pag nung naaresto si Duterte, paano siyang napadala sa The Hague. Yun. Ngayon, meron ho kasi mga nagsampa ng ng demanda ah, sa Office of the Ombudsman. Ano na, Ombudsman? Ano to? DOJ ito kung di ako nagkakamali. Yan. Eto, tingnan nyo ha. Sabi rito sa DZRH, biktima ng war crimes sa Myanmar. So doon sa Myanmar nangyari. Muling naghain ng motion sa DOJ against junta forces. Kasi ang nagpapatakbo ng gobyerno ngayon doon ay yung junta forces. Napabagsak din yung gobyerno eh. Yung mga nagkudita ang ruling ngayon doon sa lugar nila. Kumbaga, ruling party. Now, naghain ng kanilang ikalawang motion to resolve sa DOJ ngayong Biyernes ang mga nakaligtas sa war crimes mula sa northwestern Chin State sa Myanmar upang kalampagin ng gobyerno ng Pilipinas na imbestigahan ang mga pag-atake ng military junta doon. Pwede pala. May ganun pala tayong kakayahan. Bahagi ang naturang hakbang ng pandaigdigang inisyatibo na layong panagutin ang mga nasa likod, ang mga paglabag sa karapatang pantao. Aba naman, sa Pilipinas pa talaga, na kung saan ay talamak ang human rights violation? Ayon kay Attorney Gilbert Andres, isa sa mga abogado ng mga complainant, mayroong universal jurisdiction ang Pilipinas. Aba, sa mga international crimes sa ilalim po ng RA 9851. Yung International Humanitarian Law. Dahil dito ay may legal na batayan ang bansa para duminig ng mga kasong tulad nito kahit sa labas ng teritoryo ng Pilipinas nangyari ang krimen. Ang galing, di ba? So meron pala tayong ganun na kakayanan ng Pilipinas. So kumbaga ho, mala ICC. Meron tayong ganung capacity. Paano po nangyari yun? Dahil nga po sa pagkakaroon natin ng RA 9851. Diba? Grabe. So ito, sinerch ko, key aspects. Sabi rito binibigyan daw po, no, grants the Philippines domestic legal capacity and extraterritorial or universal jurisdiction to locally prosecute and try grave international crimes, yung mga kasong hinahawakan po ng ICC. So may kakayanan tayong lumitis. Key aspects of jurisdiction under RA 9851. Ito po, extraterritorial reach. Yan. Philippine courts can try these crimes even if committed outside the Philippine territory, provided the accused or the victim is a Filipino or the individuals is found in the
Philippines. So not necessarily Pilipino lang. Kasi nakalagay rin sa RA 9851, kapag ang isang dayuhan, isang entity ibig sabihin juridical, ay na ano ah, dito, nalabag yung karapatan, no? O nasaktan, napatay, ganon sa na yung aksyon na nag-cause ng kanyang kamatayan ay may kinalaman po sa mga aksyon ng war crimes, genocide, crimes against humanity. Ito yung kaso ni Duterte, aligning national courts, 'di ba? So yung ating korte ay etong Pilipinas, yung korte natin, nagkakaroon po tayo ng ng kakayanan na lumitis. Galing. And then no official immunity, official capacity, head of state, government. Ay, walang immunity rito. Kahit po ang presidente. No, during the incumbency, hindi po uubra na sabihin, meron akong immunity for 6 years. Wala ho. Pag merong kaso, ang gagawin, lalabasan ng warrant ang presidente, tapos ipa-aaresto. Ang lupit, ano? So ang gagawin ng gobyerno natin, pag may papa-aresto sa junta, uutos tayo sa Interpol. Diba? So si Interpol naman ng Myanmar, yun naman ang dadali doon sa pinapahuli. Pag nahuli nila, dadalhin nila sa Pilipinas. Walang iya, parang ICC rin, ha? Ang galing. Complementarity and cooperation. Well, complementarity, ibig sabihin, ang Pilipinas, magpapaubaya tayo. Kung yung korte nila ron sa Myanmar ay genuinely investigates and prosecutes, yan, pwede po tayong magpaubaya. Yan po yung principle of complementarity. Yung cooperation naman, ito pong mga ganitong klaseng mga usapin, no? Ito ay nangangailangan po ng cooperation. Kasi may mga bansa po na wala naman tayong tinatawag na yung tawag dito, extradition treaty. So kaya ang nangyari, cooperation po bilang mga bansang miyembro ng international community. So ang ICC kailangan ng membership, right? Ang Pilipinas, hindi nila kailangan maging member ng Pilipinas. Basta yung kaso po ay nasangkot ang isang Pilipino o isang mamamayan ng ibang bansa, pero nandito sa Pilipinas, sila po ay naapektuhan, nalabag ang kanilang karapatan, na yung mga pangyayari ay pasok na pasok sa mga kaso na katulad ng international crimes, yung gaya ng war crimes, genocide, crimes against humanity, na kaso po ni Duterte. So ang tanong, mga kabayan, ano po ang ginagawa pa ni dating Pangulong Duterte? Bakit nandun pa siya? Bakit hindi pa siya inuuwi ng Pilipinas? Pwede naman pala dito sa atin. Simple lang po. Kung ba't hindi po siya pwedeng i-trial dito? Dahil po, mawawala yung genuinely prosecute. Uso sa Pilipinas ang palakasan dahil din naman po sa takutan. And besides, pag pinauwi ho, alam niyo ho ba, pag si Digong ay pinauwi ng Pilipinas, hindi na po siya maaaring sampahan ng kaso dito. Yung sinasabi po nila na sampahan nyo ng kaso sa gobyerno ng Pilipinas, kailangan local court, sabi nga ni Bato de la Rosa, dapat dito sa korte ng Pilipinas, korte ng Pilipino. Kay Digong naman, ang pinupush nila ngayon ay sa Pilipinas na lamang litisin. Kung malitis siya at manat guilty doon, hindi po siya pag-uwi niya rito, pwede nang litisin. Okay? Ang mangyayari, double jeopardy yun. Kaya kailangan doon lang siya. Just thinking loud, di kaya gamitin ito ng mga Duterte to pressure the government or ICC for the return of Digong? Ang scheme assign an individual to file case against Digong with the DOJ. Yun po yung matagal na dapat na ginawa nila.
Pero nagtataka nga po ako, ba't hindi nila ginawa eh? So, ibig sabihin, dalawa lang po ma'am, either hindi po nila alam ito, itong pinag-uusapan natin, o talagang intention talaga nilang pabayaan siya, ipahamak, para magamit for their political exigency. Yun lang yun. Di ba? Kasi, the only way na na matrial si Duterte rito ay kinakailangan genuinely imbestigahan ng gobyerno ng Pilipinas. Now, the Philippine government was given chances twice ng ICC. Time ni Digong at nung pag-upo ni BBM, pero pareho po silang niloko nila ang ICC. Pareho po sila, ang hinahanap po sa kanila ng ICC, kung genuine ang inyong investigation, bakit wala pang 300 ang folders ng mga kasong inimbestigahan nyo? Yung kay Duterte at that time when they submitted yung folders, may ongoing pa yung kay Kian de los Santos. Kay PBBM nung time niya, wala nang ongoing na kaso katulad nung kay Kian de los Santos. So, both efforts were rejected. Eh hinahabol po kasi natin noon yung ma-avail natin yung principle of complementarity. So palagay ko ma'am, hindi na po nila magagamit yung complementarity kahit na may magsampa. Kasi dapat noon pa nila ginawa yun eh. 'Di ba? Noon pa dapat yun. So syempre hindi naman po tanga yung mga taga-ICC. So kung tayo po ay natutuwa sa level ni Miriam Santiago, isipin na lamang po natin na yun pong mga tao dyan sa ICC, mga Miriam Santiago din po ang klase ng takbo ng kanilang pag-a-analyze sa mga sitwasyon. 'Di ba? Hindi ho sila mabubudol ng uy, may nagsampa na ng kaso, bato na natin sa Pilipinas si Digong. Hindi ho ganun naman yung mga yan. Kaya wala akong nakikitang way except yung wag namang mangyari. Kasi gusto ko talagang umabot siya ng mga habang panahon na mapagdusahan pa niya yung mga ginawa niya, maparusahan siya sa loob ng kulungan. Yun lang yung tanging paraan. Kasi kung inyo hong titignan yung isang president, yung Kabuga, yung kay Kabuga, na yun hindi na po yun nakaranas ng paglilitis because he was declared ng IRM City ng United Nations na not fit to stand trial dahil nga nag-ulyanin, 'di ba? 80 anyos na mahigit. So nangyari, hindi ho siya pinakawalan. Nandun pa rin siya sa custody nila ng IRM City. Tapos pinagagamot yung kanyang sakit na pag-uulyanin. At yun na nga ho, inabutan na siya ng kamatayan na hindi na nakauwi sa kanyang bansa. And after all, hindi man niya kailangan umuwi. Wanted siya ron eh. Nagtago nga siya ng mahigit 20 anyos at nahuli siya sa France. Oh. Okay. Ito si attorney. While the fundamental rule of Philippine criminal law is territoriality, universal jurisdiction is legally defined exemption even if the act happened abroad and was committed by a non-citizen. Diba? Grabe. Galing. Okay itong batas natin na to. Thank you. So abangan nyo na kung may maka-pick up niyan ng mga ka-DDS natin, tignan natin paano nilang i-content, paano nilang dadalhin ito. Okay? So buyers po muna mga kapatids. At maraming salamat sa inyo. Kita-kits po ulit tayo. Please don't forget to hit the like button. Yung di pa po nakasubscribe, please do subscribe para sa mga ganitong huntahan. Okay? Thank you so much and God bless. Pag-pray natin na magkaroon na po talaga ng totoong hustisya sa kaso ni Alicia at ng iba pa na mga nagka-problema at mga napahamak. At lalo ngayon meron na namang bagong napatay na kabataan sa, I believe in Las Piñas, isang estudyante na grade 9, sinaksak ng kanyang kaeskwela. Ay nako. Hey, thank you. Hey, thank you attorney. Yan, God bless po. Buyers.